takot na sinugod ng Quick Response Team ang pinakamalalaking kalamidad ngayong taon para maihatid ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga lugar na pinangyarihan ito. Narito po ang aking report. At ang tulay doon upang maialis siya doon sa kanyang tahanan dahil ito pong si Lola Teresita Encarnacion. Mesada, malam mo, Jiggy, yung ating mga kababayan kanina ay pilit. Mga screen, ito po yung mismong retrieval kanina sa may common. Agosto nang malubog sa bahang ilang bahagi ng Metro Manila at mga karatig lalawigan dahil sa malakas na buhos ng ulan. Ay ang sa gitna ng hanggang bewang na baha sa magkabilang umabot po. Sa kabilaan nito, sumugod pa rin ang QRT sa North Fairview, Quezon City, kung saan maraming residente ang apektado matapos rumagasa ang tubig mula sa Tulyahan River. May 30 millimeters ang dami ng ulan. Ang bagyong may international name na Haikui, wala man sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pinaigting naman ng nooy umiiral na hanging habagat. Mahigit 100 ng patay sa kalamidad. At dahil sa ilang araw na pagulan, nalubog sa bahang 8 bayan at lungsod sa Metro Manila, pati na ang 9 na probinsya. Apektado rin ito ang mahigit 900,000 pamilya. 49 na bayan at lungsod ang isinailalim sa state of calamity. Ang mas malaking problema na malapit naman sa Pampanga River. Dahilan ng mga pagbaha dito sa Tumambad na ang makapal na putik at mga punong nabuwal. Ito ang unang pagkakataong nakita ang itsura ng Barangay Andap, ang hindi naaabutan ng relief goods. Chapel. Isa pa sa mga pinakamapaminsalang kalamidad na tintukan ng QRT, ang Bagyong Pablo, na nanalasa sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao sa huling buwan ng 2012. Nagtungo ang aming puwersa sa Surigao del Sur at Agusan del Sur na nasa ruta ng Bagyong Pablo. Sa Bunawan, tumambad sa amin ang toneto-naladang troso na inanod mula sa Compostela Valley. Sa tuwing umuulan, ito yung nangyayari dito sa Barangay Andap, yung tubig na nanggagaling sa bundok ay rumalagasa pababa doon sa mga komunidad. Siguradong yung tubig na ito, aabot ito hanggang sa poblasyon ng New Bataan. Sunod naming tinungan New Bataan, Compostela Valley na isa sa mga pinakanapuruan ng bagyo. Ang mga sugatang residente may mga malaking galo sa mukha, ulo at iba pang bahagi. Ang mga bahay rito nagkasira-sira matapos literal na daanan ng bagyo. Sa bayan naman ang Katiil sa munisipyo na mismo nakaimbak at Maging ang munisipyo kasi nila. Tala, yung pong magamay, nagkaroon tayo ng Naminsala rin ang matinding flash flood. RRMC. At kung makikita nyo po ay meron din pong halong putik ang mga pero ang nakapanlulumo ang mga bangkay na nakailera sa kalsada. Mga residenteng di na nakaligtas nang biglang magkaroon ng flash flood. Pasintabi sa mga kumakain, ang ilang labi ng mga biktima inisprayan na lang ng insecticide. Sa uling araw ng QRT sa New Bataan, nakuna ng aming kamera muling pagragasa ng tubig mula sa bundok. Dahil sa pangambang maulitang trahedya, minabuti ng aming team na lumikas sa ligtas na lugar. Umabot na sa mahigit 1,000 kumpirmadong patay dahil sa gupit ng Bagyong Pablo. Mahigit 800 pa ang pinaghahanap. Davao Regional Hospital at kinuwento Sa disaster site, Landslide naman sa Pantukan, Compostela Valley ang naunang tinutukan ng QRT noong Enero. Tinutukan namin ng search and rescue operations. Di bababa sa 22 bangkay ang na-recover. Maraming bahay pa raw sa ibaba ng kanilang bunker ang naglaho dahil sa gumo ng lindol na ito. Dito po sa Tayasan ay ito po ang inabot nitong bahay na ito sa gilid ng kalsada. Kung Pebrero nitong taon, napasugod ang QRT sa Tayasan, Negros Oriental matapos itong yanigin ng magnitude 6.9 na lindol. Ilang bahay at establishmento na pinsala. Ang mga residente sa tabing dagat lumikas dahil sa Tsunami Alert Level 2 na inilabas ng FIVOX. Lahat ng mga residente dito sa bayan ng Gihulngan sa Negros Oriental. Yun ay dahil takot pa rin sila na mamalagi sa loob ng mga bahay at gusali na nagkabitak-bitak dahil sa Governor William Villegas. Dagdag pahirap naman sa mga apektado ng lindol ang sunod-sunod na aftershocks at mga pagulan. Sa pananalasa naman ng Bagyong Quinta sa Kabisayan nito mismong araw ng Pasko, sa pinakauling balita mula sa NDRRMC, umabot sa 4 ang namatay dahil sa pananalasa ng Bagyong Quinta.
Ang pwersa ng kalikasan mahirap kalabanin. Pero kung magiging mapagmatsyag, alerto at handa, maaaring maiwasan ang pagiging biktima ng kalamidad. At sa anumang problema at trahedya, ang importante, manatiling buhay ang pag-asa upang makabangon at muling magsimula.